King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 817. Blue Serpent King. Napakalakas ng loob ng taong iyon na gamitin ang aking natural na domain upang pinuhin ang kanyang katawan. Napuno ng galit si Wei Jing, at malamig siyang ngumisi. Sino siya? Gaano kalakas ang loob ng isang human brat na gamitin siya? Ho! Shua! Sa isang pag-iisip, nagpatawag si Wei Jing ng bagzo ng ulan at hinaypan ito patungo kina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Hindi maganda. Naramdaman ni Nan Gongsheng ang pagyanig ng kanyang spatial domain, at nagsimula itong masira. Sa pagkakataong ito, si Wei Jing mismo ang kumokontrol sa kanyang natural na domain habang sinasalakay nito sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang kapangyarihan ay sapat na upang bitag at pumatay ng isang normal na Void God Realm King. Ito ang kapangyarihang mula lamang sa kanyang bloodline. Nagulat si Zhao Feng. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang Mystic Ice Scaled Race bloodline ay mayroon ding ice domain na magpapa-freeze ng anumang bagay na nasa saklaw nito. Ding! 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 Isang harang ng pisikal na puwersa ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Feng, at ang ulan ay lumikha ng mga sparks ng ito ay dumating sa harang. Parang may invisible metal barrier na tumatakip kay Zhao Feng. Kahit na dumaan ang ulan sa barrier, hihina ang lakas nito hanggang sa puntong hindi na nito kayang banta ang peak 4th level na Sacred Lightning Body ni Zhao Feng. Siyempre, medyo malakas ang pressure na kinaharap ni Nan Gongsheng. Ang bughaw na ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang spatial domain, na naging dahilan upang gumastos siya ng malaking halaga ng yuan chi bawat segundo. Ho! Boom! 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 Pinaghigpitan ng ipoy-po ang spatial domain ni Nan Gongsheng. Zhao Feng, kung hindi tayo tatakbo sa lalong madaling panahon, ito ay magiging mahirap. Nahirapang huminga si Nan Gongsheng. Hindi siya katulad ni Zhao Feng. Wala siyang malakas na pisikal na katawan na nababanat sa pag-atake ng yelo at tubig. Dalawang kaibigan, maaari ba kayong dalawa na tumulong sa akin sa pagharap sa hindi tao na kaaway na ito? Lumitaw ang paghanga sa mga mata ng ikasyam na prinsipe habang inimbitahan niyang muli sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Oo naman. Tumanggo si Zhao Feng. Nang marinig iyon, ipinakita ng ikasyam na prinsipe ang kagalakan. Sa tulong ng dalawang ito, kahit papaano ay makakalaban niya. Break. Pagkatapos magsalita, ang nangingibabaw na mga kidlat ay tumama sa bawat direksyon. Boom. Ang ulan sa malapit ay napawi o naitaboy. Umalis. Biglang tumalikod sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at bumilis sa kabilang direksyon sa ilalim ng layer ng silver at purple. Habang tumatakbo sila, pinaikot ni Zhao Feng ang kanyang pisikal na puwersa at itinulak palayo ang lahat ng ulan. Ikaw. Ang eksenang ito ay halos umubo ng dugo ang Ninth Prince. Noong una, hinangaan niya ang batang ito na may purple-haired, ngunit pagkatapos na makalusot ay agad siyang tumakas. Maging si Wei Jing ay natulala saglit. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at tumakas, malapit nang lumabas sa lugar ng ulan. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo. Malamig na tumawa si Wei Jing nang magsimulang bumaba ang temperatura ng domain ng ulan. Nagsimulang mag-freeze ang lahat ng nakikita. Nagsimulang mamuo ang frost sa paligid ni Zhao Feng at Nan Gongsheng. Sa sandaling ito, nagsimulang bumagsak ang kakayahan sa pagguho ng ulan, ngunit ang kakayahan sa pagyayelo ay tumaas ng husto, katulad ng Mystic Ice Domain mula sa nakaraang buhay ni Zhao Feng. Zhao Feng, ano ang dapat nating gawin ngayon? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nan Gongsheng. Bagamat mayroon siyang spatial domain, hindi nito magagawa ang lahat. Higit pa rito, direkta silang nasa loob ng bloodline domain ng kaaway at pinaghihigpitan. Ice Imperial Spear. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng habang ang isang ice blue na likido ay bumubuo ng hadlang sa paligid niya at ni Nan Gongsheng. Naramdaman ni Nan Gongsheng ang pagbaba ng presyon. Ang harang ay transparent, katulad ng nagyayelong ulan sa labas. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Ice Water Bloodline para gawing ice barrier ang Ice Imperial Spear. From ice to water. Ang nagyayelong ulan na tumama sa Ice Blue Barrier ay umaalon, at nagpakita sila ng mga palatandaan ng pagsasama-sama. Talagang naiintindihan ng brat na iyon ang mga batas ng Ice and Water, at mayroon pa siyang Ice type na bloodline.
Nagulat si Wei Jing. Higit pa rito, maaaring umiral ang Ice Imperial Spear ni Zhao Feng sa maraming iba't ibang estado. Water of Wind Lightning. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng habang ang Ice Blue Barrier ay kumikinang sa tubig at kidlat. Ang katotohanan na siya ay naglakas loob na manatili sa domain ni Wei Jing upang pinuhin ang kanyang katawan ay nangangahulugan na mayroon siyang isang bagay na maaasahan. Una, ang pangunahing target ni Wei Jing ay ang ika-9 na prinsipe, na mas malakas. Pangalawa, ang kanyang sacred body, bloodline, Ice Imperial Spear, at iba pang bagay ay makakapagresolba sa kapangyarihan ng domain. Boom! Sa sandaling ito, pinoprotektahan ng Ice Blue Water Lightning Barrier sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang pilit silang gumagawa ng landas. Mahusay. Naramdaman ni Nan Gongsheng ang kapansin-pansing pagbaba ng presyon, at nagpatawag siya ng isang layer ng pilak at lila na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na makatakas sa saklaw ng nagyayelong ulan. Kawili-wili. Bahagyang natulala at nagulat si Wei Jing. Hindi niya inaasahan na ganoon kadaling makakatakas sina Zhao Feng at Nan Gongsheng mula sa kanyang nasasakupan. Ang dalawang brats na ito. Nadismaya ang ika-9 na prinsipe, ngunit wala siyang magawa. Kung tutuusin, siya ang nagdala kay Wei Jing dito. Malinaw na walang obligasyon sina Zhao Feng at Nan Gongsheng na ipagsapalaran ang kanilang buhay para lamang tulungan siyang harangin ang isang hindi tao na kaaway. So, sure. Ang layer ng pilak at lila ay nagpapalayo kina Zhao Feng at Nan Gongsheng mula sa nagyayelong ulan, na nakakuha ng atensyon mula kay Wei Jing. Bumakas ang kapitan sa mukha ng ika-9 na prinsipe. Karamihan sa mga elite sa kanyang grupo ay nasugatan o napatay. Ilang half-step kings at Great Origin Core Realms lang ang gaganapin. Ika-9 na prinsipe, kung gusto mong mabuhay, lumipad patungo sa timog kanlurang direksyon. Isang kakaibang boses ang narinig sa kanyang ulo. Ikaw. Natigilan ang ika-9 na prinsipe, at binigyan niya ng matalim na tingin si Zhao Feng. Isa siyang domain level king. Anong uri ng antas ang naabot ni Zhao Feng sa Tao of the Soul para mailipat ang kanyang boses ng direkta sa kaluluwa ng ibang tao? Ginamit niya ang domain ni Wei Jing para pinuhin ang kanyang katawan at napakadali niyang nakaalis. Nadama ng ika-9 na prinsipe na si Zhao Feng ay lalong hindi nasusukat. Mayroon lamang isa pang tao sa ranggo ng Imperial Genius na nagbigay sa kanya ng ganitong pakiramdam. Sa pag-iisip hanggang doon, naniwala ang ika-9 na prinsipe kay Zhao Feng. Whoosh! Kumalas ang kidlat sa paligid ng prinsipe habang siya ay nagmamadali patungo sa timog kanlurang direksyon. Ang bilis niyang tumakas. Nagpakita si Wei Jing ng kakaibang ekspresyon, at isang alon ng asol ang bumungad sa kanya habang hinahabol niya ang ika-9 na prinsipe. Ang lakas at katayuan ng ika-9 na prinsipe ay hindi isang bagay na may kukumpara sa 2 taong iyon. Kapag gumaling ang ika-9 na prinsipe mula sa kanyang mga pinsala, siya ay magiging isang banta. Gayunpaman, pinagsisihan ni Wei Jing ang desisyong ito sa lalong madaling panahon. Kung makakapili siyang muli, pipiliin niyang habulin si Zhao Feng. Whoosh! Ang ika-9 na prinsipe ay tumakbo ng ilang libong milya at nakita ang mga figurine ng mga tao sa unahan. Halatang galing sila sa labas ng mundo. Sinong nandyan? Ang ilang Void God Realm King aura ay lumitaw mula sa isang kagubatan sa tabi ng isang lawa. Brother Jiang, Brother Shi. Kinilala ng ika-9 na prinsipe si Jiang Chen at isa pang hari mula sa pamilya Shi. Ika-9 na prinsipe. Si Jiang Chen at ang isa pang hari ay sumusunod sa mga magnanakaw na may kulay ubing buhok, kaya hindi nila inaasahan na makikilala nila ang ika-9 na prinsipe, na may tinatakasan. Darating ang isang hindi tao na henyo. Tulungan mo ako sa buong lakas mo. Bulalas ng 9th Prince. Wei Jing. Ang Blue Serpent King, ika-9 na ranggo sa Imperial Genius Rankang. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng mga hari, ngunit hindi sila tumakbo. Sa halip, dinurog nila ang isang token ng mensahe, na nagpapadala ng maliwanag na maraming kulay na liwanag sa hangin. Mga magnanakaw ng tao, mamatay. Ang Blue Serpent King na si Wei Jing ay umuungal sa pagtawa habang sumusugod siya sa 3 sa loob ng malakas na ulan. Whoosh! 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 Lahat ng nahawakan ng ulan ay naging yelo. Tulad ng inaasahan ng Blue Serpent King.
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mga hari nang maramdaman nila ang isang sinaunang Ice Dragon bloodline na nagpang-inig sa kanilang mga katawan. Ang domain pa lang ay nanlamig ang katawan ni Jiang Chen at ng iba pang hari, at naramdaman nilang hindi sila makahinga. Si Jiang Chen ay isang domain level king, kaya nagawa niyang harangan ito, ngunit ang henyo mula sa Shi family ay natatakpan ng hamog na nagyelo. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan ay nagyelo at nagsimulang mabulok. Sagipin mo ako. Ang hari mula sa Shi family ay nasa buhay o kamatayan na sitwasyon. Ang Blue Serpent King na si Wei Jing ay may makapangyarihang pandama, kaya naramdaman na niya ang ilang malalakas na aura na pumapasok. Isa sa kanila ang nagpabagabag maging ang kanyang makapangyarihang kadugo. Sa makatuwid, hindi siya nagpigil. Sky Lightning 9 Tribulation Slash. Ang ikasyam na prinsipe ay pilit na pinigilan ang kanyang mga sugat at nagpadala ng mga kidlat bolt na laslas mula sa kanyang sinaunang berdeng lightning sword na nakipagsagupaan sa domain ng bloodline ni Wei Jing. Boom! Isang malalim na sugat ang agad na lumitaw sa domain. Kahit na ang kapangyarihan ng pag-atake ng Lightning Dao Sacred Sword ng Ninth Prince ay malapit sa isang Emperor, hindi nito nagawang pigilan ang mga yapot ng Blue Serpent King. Isang patong ng makapal na asol na kaliskis ang tumakip sa katawan ng Blue Serpent King na si Wei Jing. Parang may katawan siya ng dragon na nagawang baliwalain ang karamihan sa mga pag-atake mula sa domain level kings. Matapos maputol ang ulan, ang natitirang kapangyarihan mula sa mga pag-atake ng espada ng kidlat ng ikasyam na prinsipe ay hindi nagawang bantayan si Wei Jing. Higit pa rito, mas mabilis si Wei Jing sa kanyang nasasakupan. Arg! Isang sigaw ang tumunog habang ang hari mula sa Shi family ay napunit sa yelo ng isang nagyayelong asol na kuko. Isang hari mula sa pamilyang Shi ang napatay sa isang kuko. Ito ang Blue Serpent King, Wei Jing. Sa sandaling ito, dumating ang ikalabintatlong prinsipe, ang kulubot na elder, at ilang hari at kalahating hakbang na elite na hari. Kasabay nito, whoosh! Isang lilang kinang ng liwanag at isang surge ng Heaven Earth Yuan Qi ang lumipad. Nakakagulat ang bloodline na aura. Ang babaeng iyon. Siya ba si Zhao Yufei, na may bloodline ng spiritual race? Isa siyang banta na gustong alisin ng Dark Moon Lord Dynasty at ng Dark Capital Cult. Pinagmasdan ng mga mata ng Blue Serpent King na si Wei Jing ang lilang figure sa kalangitan, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. King of Gods, Kabanata 818. Pagbugbog ng grupo. Ang lugar sa paligid ng Blue Serpent King na si Wei Jing ay natatakpan ng maraming kulay na mga ilaw na makikita mula sa napakalayo. Whoosh! 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 Sunod-sunod na nagsara ang malalakas na aura. Ha. Natagpuan na ba nila ang mga magnanakaw na kulay lila ang buhok? Isang kalbong lalaki na nakasuot ng itim na damit panlaban ang umungal habang siya ay nakasara. Half-step kings at kings mula sa Grand Duke Yuan's Palace, ang Shi family, at ang Dong family ay papunta na rin. Ang unang dumating ay si Zhao Yufei, ang kulubot na elder, at ang ikalabintatlong prinsipe. Brother Fang, nagpakita ka na ba? Si Zhao Yufei ay naging isang bahid ng lila. Siya ang pinakamabilis. Si Jiu Wuji ay nagbuka ng isang pares ng itim na nagninangas na mga pakpak sa likod ng kanyang likuran at nagpatawag ng magulong bagzo ng hangin habang siya ay papasok mula sa kabilang direksyon. Nakita ng lahat ng mga henyo ang hudyat at naisip na nahanap na nila ang mga magnanakaw na kulay lila. Gayunpaman, nang dumating sila, napagtanto nila na ang aura ng target ay napakalakas, at ito ay nagpang-inig sa kanilang mga bloodline. Brother Ninth Prince, bakit ka nandito? Oh my God! Ang numero 1 henyo ng Shi family, si Shi Xin, ay pinatay ng Blue Serpent King. Ang ilang mga henyo ay hindi napigil ang mapabulalas. Sina Zhao Yufei at Jiu Wuji nang maramdaman nila ang nakakatakot na aura mula sa Blue Serpent King na si Wei Jing. So, dumating ang mga eksperto at pinalibutan ang Blue Serpent King na si Wei Jing. Ano ang nangyayari? Nahulog ba ako sa isang bitag na itinakda ng mga henyo ng Great Gun Lord Dynasty? Natarante rin ang Blue Serpent King na si Wei Jing. Nakapatay lang siya ng isang hari, at biglang lumitaw ang isang grupo ng mga eksperto. Mahusay ito, ngunit, sino itong mga magnanakaw na may purple na buhok?
Ang ika-9 na prinsipe ay labis na natuwa at naguguluhan. Nagkataon lang ba? Mga magnanakaw na may kulay ubing buhok. Pwede ba? Hindi maiwasan ng Blue Serpent King na si Wei Jing na maalala ang dalawa na nakatakas mula sa kanyang nasasakupan. Kaya ganyan. Hindi nagtagal ay naunawaan ng ika-9 na prinsipe. Sinabihan siya ng purple-haired na si Zhao Feng na tumakbo sa direksyong ito dahil alam niyang may malakas na grupo ng reinforcements. Lahat, magsama-sama at patayin ang Blue Serpent King na si Wei Jing. Ang hangarin sa pakikipaglaban ay umusbong sa puso ng ika-9 na prinsipe habang siya ay naglazlaz gamit ang kanyang sinaunang berdeng kidlat na espada, na nagpapadala ng mga arko ng kidlat pasulong upang hiwain at bitag si Wei Jing. Sa sandaling ito, ang kanyang layunin ay hindi na tumakbo ngunit sa halip ay patayin si Wei Jing. Hindi kumpletong Heaven Grade stance, 10,000 nalalante na palaspas. Ang kulubot na elder sa tabi ng ika-13 prinsipe ay inilabas ang kanyang mga palad, nagpadala ng isang malaking malabong imahe ng isang palad patungo sa sakop ng Blue Serpent King. Hindi maganda. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wei Jing. Pakiramdam niya ay nagsimulang malanta ang kanyang domain ng bloodline, at malapit nang maapektuhan ng kapangyarihan ang Blue Serpent bloodline sa kanyang katawan. Bilang personal na bodyguard ng ika-13 prinsipe, ang kulubot na elder ay personal na hinirang ng Sacred Emperor mismo, kaya siya ay isang elite sa mga nasa parehong cultivation. Sacred Emperor's Sword. Ang ika-13 prinsipe sa kanyang purple golden battle robe ay naglabas ng isang gintong espada na napapalibutan ng mga draconic na imahe. Sa sandaling ito, ang lumalakas na kapangyarihan ng isang emperor ay bumaril patungo sa Blue Serpent King. Hindi ka panipaniwala, ang presyon ng pag-atake na ito mula sa Sacred Emperor's Sword ay malapit sa isang emperor kahit na ang ika-13 prinsipe ay kalahating hakbang na hari lamang. Shua. Ang sinag ng sword light na napapalibutan ng mga draconic na imahe na hiniwa sa Rain Domain at nag-iwan ng madugong marka sa asol na kaliskis ni Wei Jing. Tulad ng inaasahan sa Sacred Emperor's Sword. Anong kapangyarihan? Kung ginamit ito sa teritoryo ng Great Gun Lord Dynasty, maaaring ipatawag nito ang Supreme Dragon Providence, at ang kapangyarihan nito ay doble pa sana. Nayanig ang puso ng mga bagong dating na elite. Kung tutuusin, ang ika-13 prinsipe ay isa lamang kalahating hakbang na hari ngunit nagawa niyang gamitin ang Sacred Emperor's Sword para ipatawag ang ganoong kapangyarihan. Hahaha. Mamatay ka, bastos. Ang ika-13 prinsipe ay umungal. Gusto niyang magpakitang gilas sa harap ni Zhao Yufei. Dumating si Zhao Yufei sa sandaling ito. Boom! Ang lilang figure ay tila nagsimulang mag-alab na parang nagninangas na lilang meteor, at ginulo niya ang Yuan Qi sa malapit. Kasabay nito, tila nagkatotoo ang isang kulay yulang dimensyon. Little World. Bulalas ni Wei Jing. Ang kanyang ekspresyon ay kapansin-pansing nagbago nang ang kanyang domain ay agad na durog. Bam! Isang pagsabog na tila yumanig sa Nine Heavens ang tumunog habang 1,000 yarda ang lalim na bunganga ang naiwan sa lupa. Kaya iyon ang tunay na lakas ni Zhao Yufei. Gaano kalaki ang potensyal ng bloodline ng spiritual race, ika-19 na pwesto sa 10,000 ancient races. Natigilan ang kulubot na matanda habang patuloy na umaatake. Whoosh! 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 Parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang magtipon. Ang ika-9 na prinsipe at mga eksperto mula sa pamilyang Jiang, pamilya Dong, palasyo ni Grand Duke Yuan, at iba pang puwersa ay nagpakawalan ng mga pag-atake. Hand of the Demonic Sky. Bumaba ang isang kalbong figure na may mga pakpak ng demonyo. Ang isang braso ay tila nasusunog at lumawak ng ito ay naging isang dambuhalang itim na kamay. Boom! Ang malaking Hands of the Demonic Sky ay nagpatawag ng itim na apoy na tila sumisira sa langit at lupa. Ang pag-atake ni Jiu Wuji ay nagmula sa likuran, kung saan ang Blue Serpent King na si Wei Jing ay pinakahina dahil abala siya sa pagharap kay Zhao Yufei, ang ika-9 na prinsipe, ang ika-13 prinsipe, at ang mga kulubot na pag-atake ng matanda. Bam! Napaatras ang matangkad na may kulay asol na figure at iniluwa ang isang subo ng dugo. Nakakatawa. Ang Blue Serpent King na si Wei Jing ay nagpakawala ng dagandong habang nag-aapoy ang galit sa kanyang puso. Kahit papaano ay nahulog siya sa isang ambush ng mga tao at inaatake ng napakaraming elite.
Unang round pa lang ng pag-atake ay nasaktan na siya. Ang Wei Jing na ito ay isang walang katulad na kababalaghan mula sa Dark Capital Cult, patayin siya. Alam ng lahat kung bakit maaaring lumaban ang Dark Moon Lord Dynasty sa Great Gun Lord Dynasty ay dahil sinusuportahan sila ng 4-star Dark Capital Cult. Ang mga eksperto ng Great Gun Lord Dynasty ay patuloy na umaatake. Kabilang sa kanila, sina Zhao Yufei, Jiu Wuji, at ang ika-9 na prinsipe ang pangunahing puwersa. Gaano man kalakas ang Blue Serpent King na si Wei Jing, hindi niya mapipigilan ang maraming henyo at elite na ito ng sabay-sabay. Ang ika-9 na prinsipe lamang ang maaaring makipagpalitan ng 12 ng mga suntok sa kanyang kasukdulan. Ang tunay na lakas ni Zhao Yufei ay lumampas sa kanyang inaasahan, at mayroon siyang sariling little world. Ang Sacred Emperor's Sword ng ika-13 prinsipe ay hindi napigilan. Mga taong bastos, huwag mong hayaang mahuli kita ng mag-isa. Umungol si Wei Jing habang pinipigilan ang kanyang galit at naging isang napakalaking asol na serpent ng yelo na puwersahang lumikha ng landas ng pagtakas. Matapos maging asol na ice serpent, tumaas ang depensa at lakas ng labanan ni Wei Jing. Nakatingin lamang ang lahat habang pilit niyang ginawang butas ang paligid at naging isang asol na guhit ng liwanag na kumari pa ng takbo sa hangin. Nagawa pa niyang makatakas. Bahagyang nagsisi ang Ninth Prince. Tunay na karapat-dapat na may ranggo sa nangungunang 10 mga bloodline ng Imperial Dao. Ang bloodline ng Serpent Emperor ay medyo katulad ng bloodline ng Mystic Ice-Scaled Race ng 10,000 Ancient Races. Bulong ng kulubat na matanda. Ang listahan ng mga bloodline ng Imperial Dao ay nireranggo ang nangungunang 500 pinakamalakas na bloodline sa paligid ng Great Gun Lord Dynasty at mga lugar sa malapit. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga bloodline ng Imperial Dao at ng mga bloodline ng 10,000 Ancient Races ay nanireranggo ng una ang lahat ng bagong bloodline mula sa pagtatapos ng sinaunang panahon hanggang sa modernong araw. Brother Ninth Prince, bakit ka hinabol ni Wei Jing? Ikaw ay nasa ika-13 na ranggo sa mga ranggo ng Imperial Genius. Paano ka natalo ng lubusan? Ang ika-13 prinsipe ay may kakaibang ekspresyon. Para siyang nanunuya at nagyayabang sa Ninth Prince. Bagamat talentado ang ika-9 na prinsipe, normal ang kanyang pagsilang. Maaari siyang ituring na kalahating iligal na anak, habang ang ika-13 prinsipe ay may marangal na kapanganakan at pinaburan ng Sacred Emperor. Naparito ako upang ibigay sa inyong lahat ang isang mahalagang balita. Mataimtim na sinabi ng ika-9 na prinsipe. Ayaw niyang masyadong magpaliwanag kung bakit siya hinabol ni Wei Jing. Una, tinambangan siya ni Wei Jing, na nakakahiya. Pangalawa, ang pagkakaiba sa pagitan nila ay medyo malaki pa rin. Mahalagang balita. Natahimik ang lahat habang hinihintay na muling magsalita ang ika-9 na prinsipe. Ang balitang ito ay tungkol sa sinaunang misteryosong palasyo at ang Black Destruction Serpent Dragon na lumitaw hindi pa matagal na panahon. Huminga ng malalim ang Ninth Prince. Sinaunang misteryosong palasyo. Black Destruction Serpent Dragon. Nang marinig ang mga salitang iyon, nayanig ang puso ng lahat ng mga henyo. Ang mga elite na pinamumunuan ng Ninth Prince ay natagpuan ang mga track ng Black Destruction Serpent Dragon at natagpuan ang sikreto ng sinaunang misteryosong palasyo ng hindi sinasadya. Gayunpaman, sa proseso, nakilala nila ang maraming makapangyarihang mga hayop at pagkatapos ay tinambangan ng Blue Serpent King, si Wei Jing. Sinaunang misteryosong palasyo. Ang alamat ay totoo. Ang lugar na iyon ay ang core ng Divine Illusion Dimension. Ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay may bloodline ng Destruction Dragon Race, at ang lakas ng labanan nito ay walang kapantay sa Divine Illusion Dimension. Ang ilan sa mga tao ay masaya habang ang iba ay nag-aalala. Sa sandaling ito, pinag-uusapan at tinutunaw ng lahat ang balitang ito. Ika-9 na prinsipe, paano mo kami nahanap? May nakasalubong ka ba sa daan? Tanong ni Zhao Yufei. Kung ikukumpara sa palasyo, mas gusto niyang malaman ang tungkol dito. Oh, tama. Baka nakilala ko ang mga magnanakaw na may kulay lila na buhok. Tila may naalala ang ika-9 na prinsipe at sinabing, mga magnanakaw na kulay lila. Ninth Prince, nakilala mo talaga sila. Nagliwanag ang mga mata ni na Jiu Wuji, Jiang Chen, at kumpanya, habang ang mga mata ni Zhao Yufei ay puno ng pag-aalala.
Natigilan ang ika-9 na prinsipe. Hindi niya inaasahan na ganito karaming tao ang may malasakit sa mga magnanakaw na kulay purple ang buhok hanggang sa magsama-sama para lang mahabol sila. Gayunpaman, kung hindi sila pambihira, ang Blue Serpent King na si Wei Jing ay hindi sana madaling matalo. Pagkatapos ay sinabi sa kanila ng ika-9 na prinsipe kung ano ang nangyari sa mga magnanakaw na kulay lila. Ang mga magnanakaw na may purple-haired ay hindi lamang kakaiba, kahit na sila ay naglakaslob na gamitin ang domain ng Blue Serpent King upang pinuhin ang kanilang mga katawan. Nakuha ng 2 demonyong magnanakaw na iyon ang kalamangan laban sa Blue Serpent King at nakatakas. Ang lahat ay nakaramdam ng hindi makapaniwala, at ang pagkatakot ng mga magnanakaw na kulay lila ay tila nagbago sa kanilang mga puso. Parang ang 2 demonyong magnanakaw na ito ay nagawang samantalahin saan man sila magpunta. Hindi alam, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nagkaroon ng bagong titulo sa mga elite ng Great Gunlord Dynasty, ang Purple-Haired Demonic Duo. King of Gods, Kabanata 819. Mutated Blood Devil Son Bloodline. Nang marinig ang muling pagsasalaysay ng ika-9 na prinsipe, ang lahat ay nakaramdam ng bahagyang katawa-tawa. Ang Purple-Haired Demonic Duo na sinusubukan nilang hanapin ay nakilala ang ika-9 na prinsipe at nagpakita ng isang palabas laban sa Blue Serpent King na si Wei Jing. Ika-9 na prinsipe, alam mo ba ang mga pangalan ng Purple-Haired Demonic Duo? Ngumiti si Zhao Yufei at nagtanong. Mga pangalan. Nagsimulang mag-isip ang ika-9 na prinsipe. Oh, tama. Tinawag nila ang kanilang sarili na Nan Gongsheng at Zhao Feng. Ang tinatawag na Zhao Feng ay partikular na misteryoso. Si Nan Gongsheng at Zhao Feng ang tunay na pangalan ng Purple-Haired Demonic Duo. Napansin ng lahat ng kasalukuyang elite ang mga pangalang ito. Gayunpaman, kakaunti lamang ng mga tao ang nakaalam na bahagyang nanginig ang katawan ni Zhao Yufei nang marinig niya ang 2 pangalang ito. Brother Feng, kung ikaw iyon, bakit ayaw mo akong kausapin? Ang mukha ni Zhao Yufei ay puno ng saya at kalungkutan sa parehong oras. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang puso ng makapangyarihang mga henyo mula sa Great Gunlord Dynasty ay wala na sa Purple-Haired Demonic Duo, kundi sa sinaunang misteryosong palasyo. Pagkalipas ng 2 araw, malapit sa isang batis sa ilalim ng isang bangin, 2 lalaking may kulay ube na buhok ang nakaupo. Ang isa ay nakasuot ng itim na damit at ang isa ay gwapong binata. 3 na lang ang natitira. Kumuha si Zhao Feng ng isang spiritual fruit mula sa Ancient Dream Realm. Naglabas ito ng sinaunang aura habang kinakagat niya iyon at nilunok sa tiyan niya. Ang mga spiritual fruits mula sa puno sa Ancient Dream Realm ay halos naubos na. Karamihan sa kanila ay nagamit na sa kanyang nakaraang buhay. Si Zhao Feng, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang batang demigod ay lahat ay gumamit ng isang grupo ng Ancient Dream Realm spiritual fruits. Sa sandaling ito, 2 na lang ang natitira ni Zhao Feng sa puno dahil kumain lang siya ng isa. Ang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm ay maaaring maglinis ng bloodline ng isang tao at palakasin ang kanilang true yuan at katawan. May magandang epekto ito sa pagtaas ng konsentrasyon ng bloodline ng isang tao. Gayunpaman, hindi sapat ang 3 spiritual fruits para makapasok ako sa ika-5 antas ng Golden Consacred Lightning Body. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Sa pamamagitan lamang ng paglusot sa ika-5 antas ng Golden Consacred Lightning Body magkakaroon siya ng kakayahang makipaglaban sa mga nangungunang henyo sa Divine Illusion Dimension. Sa ngayon, si Nan Gongsheng ang pangunahing puwersa habang si Zhao Feng lamang ang taga-suporta. Siyempre, ang epekto ng mga spiritual fruits mula sa sinaunang Dream Realm ay napakabalanse at masinsinan. Maaari nitong palakasin ang kanyang bloodline, katawan, true yuan, at maging ang kanyang kaluluwa, ngunit ang bottleneck sa ika-5 antas ay mataas, at ang pundasyon ni Zhao Feng ay hindi sapat na matibay. Hindi siya muling nabuhay mula sa dugo tulad ng batang demigod, na nagmana ng bloodline at kaalaman ng isang demigod. Matapos maabot ang pinakamataas na ika-4 na antas ng Golden Consacred Lightning Body, mas mabilis na natunaw ni Zhao Feng ang spiritual fruits mula sa Ancient Dream Realm. Sa pagkakataong ito, pinagsanib ni Zhao Feng ang bahagi ng prutas sa mutated Imperial Dao bloodline sa loob ng kanyang katawan.
Napagtanto niya na ang bloodline ng Imperial daw na ito ay napakalakas at sumasabog, at mayroon din itong nasusunog at nabubulok na epekto. Ang paggamit ng bloodline na ito sa kanyang sagradong katawan ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Bukod dito, napagtanto ni Zhao Feng na ang paglaki ng bloodline na ito ay umabot sa isang bottleneck, kaya nagpasya siyang gumamit ng prutas ng Ancient Dream Realm. Ho! Isang maliwanag na pulang apoy ang lumitaw sa paligid ni Zhao Feng, at isang nasusunog na sensasyon ang damaloy sa kanyang katawan. Kaagad pagkatapos noon, isang matangkad na pulang bloodline na kapangyarihan ang nagsimulang matuno ang asensya ng Ancient Dream Realm Spiritual Fruit. Dahil sa nasusunog na epekto ng bloodline, tumaas ang digestion rate ng Ancient Dream Realm Fruit. Ho! Pakiramdam ni Zhao Feng ay parang ipinanganak siyang muli bilang isang nagninangas na demonyo. Sa isang tiyak na sandali, si Zhao Feng ay natabunan ng maliwanag na pulang apoy, at ang aura nito ay naging mas nangingibabaw. Ang invisible bloodline aura ay nagpang-inag sa lahat ng mga hayop sa loob ng ilang daang milya sa pagkabalisa. Maaaring ang bloodline ni Zhao Feng ay nagising muli. Nagpakita si Nan Gongsheng ng kakaibang ekspresyon. Sa panahong ito, ang Evil God Crystal at Nan Gongsheng ay nagsanib at naging mas malakas. Sa sagupaan kay Wei Jing, ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay nasira ng husto. Gayunpaman, ngayong nakakuha na siya ng napakaraming substandard na God Crystal, ang Evil God Crystal ay nakapagbigay sa kanya ng kapangyarihan upang ayusin ang kanyang domain. Nan Gongsheng ay nagradiated ng makapal na aura, at siya ay naging mas malakas pagkatapos pumasok sa Divine Illusion Dimension. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang aura ng bloodline na nagmumula kay Zhao Feng ay nagpabagabag kay Nan Gongsheng. Kung hindi dahil sa katotohanan na sila ay nasa isang alyansa, si Nan Gongsheng ay tumakas. Weng! Ang imahe ng isang maliwanag na pulang araw na kulay dugo ay lumitaw sa likod ni Zhao Feng, at ito ay tila umikot at umikot. Ni Nan Gongsheng at ng mga kalapit na nilalang ang pagsunog at pagkulo ng kanilang dugo, at napuno sila ng pagkabigla at takot. Tapos na. Nag-evolve ang mutated Blood Devil Sun bloodline na ito. Bulong ni Zhao Feng. Ho! Huminga siya ng mahabang hininga at pinabalik ang bloodline aura sa katawan niya. Zhao Feng, binabati kita sa pagiging mas malakas. Gaano kalakas ang bloodline mo ngayon? Interesadong tanong ni Nan Gongsheng. Labis siyang nagmamalasakit sa lakas at kakayahan ng kanyang kakampi, ngunit halatang hindi sila magtatalo habang napapaligiran ng panganib. Maghanap tayo ng ilang makapangyarihang hayop at tingnan. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nawala sa isang iglap ng pilak at lila. Ilang sandali pa, lumitaw sila sa harap ng isang kagubatan. Isang mataba at kasing laki ng silid na insekto na may 4 na pakpak at nababalutan ng balahibo ang lumitaw sa unahan. Ito ay tila isang mutated na sinaunang insekto. Babala ni Nan Gongsheng. Ang aura mula sa malaking insekto ay maihahambing na sa isang kalahating hakbang na hari, at ito ay naglalabas ng makamandag na pulbos. Gayunpaman, madaling maharangan ng singsing sa ilong ni Nan Gongsheng ang nakakalason na pulbos na ito, at ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay nababanat laban sa lason. Bam! Para masubukan ang lakas ng kanyang bloodline, gumawa si Zhao Feng ng magaan na suntok. Natakot siya na idikit niya ang malaking insekto gamit ang kanyang pisikal na puwersa ng mag-isa bago pa niya masuri ang kanyang bloodline. Pang! Isang apoy ang kumikinang sa kamao ni Zhao Feng, na ngayon ay natatakpan ng nagbabagang aura. Pinatunayan ng realidad na labis na nag-aalala si Zhao Feng. Ang balahibo ng matabang insekto ay matigas at nakaharang ng maraming kapangyarihan. Sa makatuwid, ang pisikal na lakas ni Zhao Feng ay hindi kritikal na nagbabanta sa matabang insekto dahil ang karamihan sa mga pinsala ay naharang. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpasindek kay Nan Gongsheng. Ho! Boom! Ang matabang insekto ay sumigaw habang nag-aapoy ang apoy sa kanyang paligid, at ito ay naging abo sa ilalim ng nasusunog na kapangyarihan ng bloodline. Napakalakas! Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na mapasigaw. Sa suntok ngayon, ginamit lang ni Zhao Feng ang 30 hanggang 40% ng kanyang pisikal na lakas, na hindi sapat para kritikal na banta ang matabang insekto. Gayunpaman, ang 30 hanggang 40% bloodline na kapangyarihan ay naglabas ng gayong nakakagulat na kapangyarihan.
Ang mutated Blood Devil Sun bloodline na ito ay may malakas na puwersa ng pagsabog. Mukhang may nag-aapoy na epekto. Bulong ni Zhao Fang. Epekto ng pag-aapoy. Hindi napigilan ni Nan Gongsheng na huminga ng malamig habang iniisip ang salitang nag-aapoy. Sa isang iglap, ang pag-atake ng bloodline ni Zhao Fang ay nagpasiklab sa malaking insekto. Ang nag-aapoy na epekto na ito ay nakakatakot kapag ginamit kasama ng kanyang banal na katawan. Sino man sa ibaba ng Void God Realm ay masusunog sa abo ng kakayahan ni Zhao Fang sa linya ng dugo. Mukhang may higit pa sa iyon bagaman. Hindi maiwasang isipin ni Zhao Fang ang suntok ngayon. Nakaramdam siya ng kakaibang init na damaloy sa buong katawan niya, ngunit dahil agad na namatay ang matabang insekto, agad na naputol ang pakiramdam na iyon. Wala ring ibang angkop na target sa malapit. Ang bloodline ng Blood Devil Sun ay nasa ika-81 na ranggo sa mga bloodline ng Imperial Dao, ngunit ang sa akin ay nag-evolve at nag-mutate ng maraming beses. Sino ang nakakaalam kung gaano kataas ang ranggo nito? Nasiyahan si Zhao Fang sa kanyang mga pagsubok. Sa sandaling ito, ang mga surge ng Yuan Qi ay nagmula sa umaatungal na ilog sa unahan kasabay ng mga pagkislap ng iba't ibang bagay. Lahat, mag-ingat. Isa itong water elemental na hayop, ang River Devo Urinkun, na mayroong 10,000 ancient races bloodline. Hindi ito dapat labanan ng direkta. Bulalas ng isang dilaw na nakasuot na nasa katanghaliang gulang na domain level king. Boom! 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 Malabong makita ang isang malaking halimaw sa rumaragasang ilog. Ito ay katulad ng isang crocodile and fish hybrid. Ang halimaw ay kasing laki ng bundok, at ang kulog ay tila umuusad sa bawat paghinga nito. Nagkatinginan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng, pagkatapos ay nagsimulang magsara habang tinatakpan sila ng isang layer ng silver and purple light. Ang lakas ng malaking River Devo Urinkun ay nagpang-inag sa kanilang mga puso kahit sa malayo. Sa ngayon, mayroong 3 Void God Realm Kings na nangunguna sa mahigit 100 half-step na Kings at marami pang ibang elite sa pakikipaglaban sa River Devo Urinkun. Ho! Boom! Ibinuka ng River Devo Urinkun ang bibig nito at iniluwa ang dumadagandong na jet ng tubig. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan ng natangay ng higanteng alon ang ilang elite at naglaho. Ang River Devo Urinkun pagkatapos ay huminga ng malalim at sinipsip ang lahat ng tubig at hangin sa lugar. Arg! Ang ilang mga elite at half-step kings ay dumaloy sa mismong bibig ng River Devo Urinkun. Dahil sa mga kakayahang ito, sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang River Devo Urinkun ay nasa gitnang yugto lamang ng Void God Realm King, ngunit nagawa nitong sugpuin ang dilaw na damit na nasa katanghaliang gulang na hari, 2 pang hari, at isang grupo ng mga elite. Ito ay kapangyarihan ng laki nito at ang kakayahan ng kanyang 10,000 ancient races bloodline. Kung alam natin ito noon pa man, hindi na tayo dapat nag-away ni Xin Wuang. Dapat ay nagtulungan na lang tayo para makuha ang mga kayamanan sa ilalim ng ilog. Isang kabataang nakaputi ang mapait na ngumiti habang ang isa pang kabataan ay may pangit na ekspresyon at nanatiling tahimik. Nang halos hindi na kumapit ang 3 hari, lumapit ang isang layer ng pilak at lila. Zhao Fang, ang River Devo Urinkun na iyon ay may kakayahang manipulahin ang space. Gusto mo talagang atakihin ito? Si Nan Gongsheng ay may tame time na ekspresyon habang papalapit sila. Ang bawat hininga ng River Devo Urinkun ay maaaring sumipsap ng napakaraming tubig. Mayroon itong mga spatial na kakayahan at isang espasyo sa imbakan sa loob ng katawan nito. Sinong nagsabi na sasalakayin natin ito? Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang ilang kumikinang na kayamanan sa ilalim ng ilog. Whoosh! Ang pilak-lilang liwanag ay puwersahang itinulak sa mga alon ng umaatungal na ilog sa tulong ng ilang pisikal na puwersa. Huwag mo nang isipin iyon. Nakakatawa. Galit na galit ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng dilaw na damit at ang 2 pang hari na halos magluwa sila ng dugo. Nakipaglaban sila sa River Devo Urinkun, at 2 brats ang pumunta sa tubig upang nakawin ang kanilang mga kayamanan. King of Gods, Kabanata 820. Skywater Crystal Lotus.
Ang bawat hininga ng River Devo Urincon ay sumisipsip ng mga alon at pagkatapos ay naglabas ng malalaking agos ng tubig na maaaring tumakip sa mga bundok. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw na damit at ang dalawang kabataan, ang tatlong Void God Realms, ay kailangang pagsamahin ang kanilang lakas at gamitin ang tulong ng lahat ng mga elite sa likod nila para lang labanan ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pinagsamang kapangyarihan, mayroon pa ring isang bagay na hindi nila isinasaalang-alang. Sa kritikal na sandali na ito, isang patong ng pilak at lila na nakatikip sa dalawang figure ay pumasok sa kailaliman ng rumaragasang ilog. Paano natin hahayaang magnakaw sa atin ang mga tagalabas? Galit na galit ang isa sa mga kabataan. Nawala na nila ang Blue Crystal Tear kay Xinhuang, at ngayon dalawang random brats ang gustong magnakaw sa kanila. Huwag mataranta. Lumitaw ang pagiging tuso sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang mga pumapasok sa ilog ay kailangang harapin ang kapangyarihang lumalamon ng ilog ng River Devo Urincon, kaya't wala tayong makapasok at kumuha ng mga kayamanan para sa atin. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ng dalawa pang hari. Kahit na nakuha ng dalawang iyon ang kayamanan mula sa ilog, mawawala sa kanila ang maraming Yuan Qi, habang mayroon pa tayong tatlong grupo ng mga elite sa likod natin. Sa puntong iyon, maaari nating patayin ang dalawang iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng dilaw ay nakaramdam ng pagkamayabang. Tama iyan. Isa lang ang hari sa dalawa. Ang nakuha nilang gantimpala ay makukuha natin. Tumanggaw naman ang dalawa pa. Sa ngayon, ginagamit ng tatlong hari sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang ginagamit nila ang tatlong hari. Pinipigilan ng mga hari ang River Devo Urincon habang sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay ginagamit ang kanilang enerhiya para makuha ang mga kayamanan. Gulo. Sa kailaliman ng ilog, sumulong sina Zhao Feng at Nan Gongsheng kasama ng isang layer ng pilak at lila. Boom! Kinailangan nilang harapin ang napakalaking puwersa ng River Devo Urincon habang sila ay sumusulong. Ang bawat hininga at kilos nito ay naglalaman ng nagngangalit na kapangyarihan ng ilog. Ang River Devo Urincon ay pangunahing nagsasanay sa mga elemento ng tubig at kalawakan. Pagsusuri ni Zhao Feng. Ang dalawang elementong ito ay isang perpektong tugma para kina Zhao Feng at Nan Gongsheng, na siyang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na pumasok sa ilog at magnakaw mula sa bibig ng isang tigre. Gayunpaman, dahil sinusuri sila ng tatlong hari, nagpalipat-lipat lamang si Zhao Feng ng bahagi ng kanyang pisikal na puwersa upang itulak sila pasulong. Si Nan Gongsheng ay mas malakas din kaysa ilang araw na nakalipas, kaya't kaya niyang makayanan ang karamihan ng puwersa ng mag-isa. Ang pagiging tugma sa pagitan ng Evil God Crystal at Nan Gongsheng ay nagiging mas mataas. Ang kapangyarihan ng dalawang iyon ay magiging isa, naisip ni Zhao Feng. Ang ilog sa harap nila ay napakalalim, kaya kapag naabot nila ang isang tiyak na lalim, ang pagbabantay ng tatlong hari ay kapansin-pansing bababa. Sa sandaling ito, ipinatawag ni Zhao Feng ang Ice Imperial Spear at ginawa itong nagyayelong harang upang protektahan ang kanyang sarili at si Nan Gongsheng. Sa pinagsama-samang kapangyarihan ng kanilang mga diskarte sa tubig at kalawakan, kapansin-pansing nabawasan ang paggasta ng enerhiya, at nagawa nilang sumulong ng mas mabilis. Napakalakas ng aura ng kayamanan. Habang papalapit sila, naramdaman nila ang isang malakas na pinagmumulan ng treasure aura. Nagsimulang sumipol ang tubig Yuan Qi sa loob ng isang kuweba sa kailaliman ng ilog. Anong uri ng kayamanan ito? Nagkatinginan sina Nan Gongsheng at Zhao Feng. Binuksan ng huli ang kaliwang mata at buong lakas na tumingin sa harap. Sa ilalim ng tingin ni Zhao Feng, makikita ang lahat ng tanawin sa loob ng kuweba. Ang buong kuweba ay natatakpan ng malinis na puting dingding. Ang halaga lang ng pader ay maihahambing sa mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga sandata sa Earth Grade. Sa kailaliman ng kuweba ay may malakristal na lotus na naglabas ng pag-alon ng tubig. Ang kaguluhan ng Water Yuan Qi ay nagmula sa purong puting lotus na ito. Water Elemental Treasure, Sky Water Crystal Lotus. Sumili ang gulat sa mga mata ni Zhao Feng. Bagamat ang Sky Water Crystal Lotus ay parang halaman, ito ay talagang isang uri ng plant-mineral hybrid, na tinutukoy bilang isang world-stepeng na kayamanan. Sa madaling salita,
ito ay isang mahalagang water elemental na kayamanan na maaaring gamitin sa paggawa ng makapangyarihang water elemental na armas. Maaari pa nga itong gamitin bilang pangunahing materyal para sa Inheritance Sacred Weapons o Heaven-grade weapons. Bilang isang world-stepping treasure, ang Skywater Crystal Lotus ay maaari ding makuha at magamit upang linangin. Ang halaga nito ay mas mataas pa kaysa sa Water Mother Essence na ninakawan ni Zhao Feng kanina. Ang Skywater Crystal Lotus na ito ay maaaring gamitin sa paglilinang, o maaari ko itong isama sa Ice Imperial Spear. Alinmang paraan, ito ay magiging napaka-epektibo. Naantig ang puso ni Zhao Feng. Siyempre, sa loob ng kuweba, mayroon ding higit sa 100 misteryosong kalahating transparent na perlas ng tubig. Water Soul Pearls. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng, ngunit pagkatapos ay bumantong hininga siya. Sa kasamaang palad, ang Water Soul Pearls ay hindi magiging epektibo dahil sa kasalukuyang antas ng aking kaluluwa. Ang Water Soul Pearls ay may kakayahang linisin, pagalingin, at palakasin ang kaluluwa pati na rin itong linisin. Gayunpaman, ang mga normal na kayamanan ng soul daw ay hindi sapat upang pagalingin ang kaluluwa ni Zhao Feng dahil ang lakas ng kanyang kaluluwa ay napakataas na. So, lumipad sina Zhao Feng at Nan Gongsheng papunta sa kuweba. Whoosh! Whoosh! Hinaranggan sila ng mga alon ng tubig, na nagmula sa kapangyarihan ng Skywater Crystal Lotus. Gayunpaman, ang dalawang ito ay hindi normal na tao. Nagsama-sama sila para labanan ang pressure at pumasok sa kailaliman ng kuweba. Nan Gongsheng, ang Water Soul Pearls na ito ay makakatulong sa iyo na pagalingin ang iyong kaluluwa at linisin ito. Mungkahi ni Zhao Feng. Ibinigay ni Zhao Feng ang karamihan sa mga water elemental na item sa loob ng kuweba kay Nan Gongsheng, ngunit ang Skywater Crystal Lotus ay masyadong kapaki-pakinabang para kay Zhao Feng, kaya iningatan niya ito. Walang sinabi si Nan Gongsheng habang hinahati nila ang mga kayamanan. Nakuha ni Zhao Feng ang gusto niya, at kinailangan niyang pigilan ang pagnanais na agad na gamitin ang Skywater Crystal Lotus. Ang Skywater Crystal Lotus ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang paglilinang. Tara na, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa kuweba. Kasalukuyan silang gumagamit ng maraming enerhiya upang labanan ang puwersang lumalamon sa ilog bawat segundo. Boom! Boom! Kahit na habang bumabalik sa ibabaw, nahaharap sila sa malalaking alon ng kapangyarihang lumalamon sa ilog. Ang mga sumasalungat na puwersa ng River Devouring Cons Inhalation and Exhalation ay nagbunga ng malaking kapangyarihan, kaya't kailangan ng dalawa na ibigay dito ang kabuuan ng kanilang atensyon. Dalubhasa sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa mga batas ng tubig at kalawakan. Nahulog na sana ang Normal Kings sa pagod. Mga magnanakaw, saan sa tingin nyo pupunta? Ang mga dagandong ay tumunog malapit sa ibabaw sa sandaling ito. Bam! 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 Kasabay nito, lumalapit din ang aura ng River Devouring Con. Hindi maganda. Ang tatlong hari at ang River Devouring Con ay naniningil lahat. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nan Gongsheng nang maramdaman niya ang pagtaas ng presyon. Naisip niya kung ano ang gagawin kung gugulo sila ng tatlong hari. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sasalakayin din sila ng River Devouring Con. Ang lakas labanan ng River Devouring Con ay halos walang kapantay sa ibaba ng antas ng Emperor. Napakaraming hari at kalahating hakbang na hari malapit sa ilog, ngunit hindi nila nahawakan ang isang River Devouring Con. Ito ay nasa loob ng aking mga inaasahan. Nanatiling kalmado si Zhao Feng. Ang Skywater Crystal Lotus ay isang mahalagang water elemental treasure, at ang treasure aura na nagmumula dito ay umakit sa tatlong haring iyon mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, mayroon ding malapit na River Devouring Con na nagbabantay dito, kaya naman nasa ilog ito noong una. Ang River Devouring Con ay naghintay ng maraming taon para mahinog ang Skywater Crystal Lotus. Ang pagkuha ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ng Skywater Crystal Lotus ay malinaw na magiging sanhi ng paghabol sa kanila ng River Devouring Con. Hahaha. Mga magnanakaw, ito ang resulta ng pagiging gaaman. Ang nasa katanghaliang gulang na haring nakasuot ng dilaw na damit. Agad na nagbago ang sitwasyon. Ang tatlong hari at ang River Devouring Con na nag-aaway lang sa isa't isa ay biglang naging magkapanalig. Zhao Feng,
Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang namula ang gwapong mukha ni Nan Gongsheng habang ang kanyang spatial domain ay nagsimulang humarap sa matinding pressure. Gumawa si Zhao Feng ng kanyang hakbang sa sandaling ito. Isang invisible na ripple ng pisikal na puwersa at tubig ang bumangon mula kay Zhao Feng nang biglang bumukas ang bloodline ng kanyang kaliwang mata. Ang kanyang kaliwang mata ay tila naglalaman ng isang panaginip na lilang mundo. Ay bloodline. Tuwang-tuwa si Nan Gongsheng. Alam niya na ito ang pamatay na hakbang ni Zhao Feng. Sa susunod na sandali, ang River Divo Uringkon ay nagpakawala ng dagandong sa gitna ng mga alon at tila nawalan ng kontrol sa mga emosyon nito nang magsimula itong hamampes at magpakawala ng mga pag-atake sa lahat ng dako. Arg! Galaw! Tara na! Ano ang mali sa River Divo Uringkon? Bakit biglang nabaliw? Ang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng dilaw at kasama ay nakipagtulungan lamang sa River Divo Uringkon, ngunit ngayon ay galit na galit silang inaatake nito. Sa sandaling ito, nagkagulo ang tatlong hari at ang mga elite sa likod nila. Ang River Divo Uringkon ay nawala sa isip at umatake ng walang anumang pattern. Nagdulot ito ng higit na banta kaysa dati. Kasabay nito, ang isang layer ng pilak at lila ay tumakip sa dalawang lalaki habang sila ay lumilipad sa hangin sa itaas ng ilog. Gago, tatakas ang dalawang brats na yan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng dilaw at ang iba pang dalawang hari ay labis na nagalit. Hindi nila inaasahan na bigla na lang silang aatake ng River Divo Uringkon. Sandali, tingnan mo ang batang kulay ubing iyon. Bulalas ng isa sa tatlong haring nakaputi. Ang kaliwang mata ng isa sa mga kabataan ay kulay ube, at ito ay nakalok sa nagngangalit na River Divo Uringkon. Paanong posible? Kinokontrol niya ang River Divo Uringkon. Ang River Divo Uringkon na ito ay may isang 10,000 ancient races bloodline at ito ay kinokontrol. Natigilan ang tatlong hari. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ng kabataang may kulay ubing buhok, na tila hindi nasusukat. Whoosh! Whoosh! Ang pilak-lilang liwanag ay tuluyang nakatakas sa ilog, na nangangahulugang bababa ang bilis at lakas ng River Divo Uringkon kung hahabulin pa rin sila nito. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay hindi nag-alala tungkol doon, dahil sa kanilang bilis at lakas. Zhao Feng, hindi ko inaasahan na mahuhulaan mo ito at pagkatapos ay kontrolin ang River Divo Uringkon. Gulat na sabi ni Nan Gongsheng. Tila si Zhao Feng ay hindi gumamit ng anumang tunay na nakatagong mga card pagkatapos na pumasok sa Divine Illusion Dimension, at siya ay lumalakas lamang sa pangalawa. Kung ang aking kaluluwa ay medyo mas malakas, maaari ko lang itong alipinin ng direkta. Umiling si Zhao Feng na parang bahagyang hindi nasisiyahan. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, maaari na siyang magpaalipin ng buo sa pamamagitan lamang ng kanyang eye intent. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Nan Gongsheng na i-click ang kanyang dila. Mula sa mga salitang iyon, masasabi kung gaano kalakas si Zhao Feng kung gumaling ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, napakahirap na makahanap ng maraming mahahalagang bagay sa Soul Dao, at ang mga normal ay walang silbi sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang River Divo Uringkon ay naging isang maliit na tuldok, at nawalan ng kontrol si Zhao Feng dito. Pagkatapos umalis sa tubig, hindi na maabyutin ng River Divo Uringkon ang malamaya at malaking katawan nito. Mga magnanakaw, saan sa tingin niyo pupunta? Ang tunog ng paglipad ay nagmumula sa likuran habang umaatungal ang tatlong hari. Nagulat si Zhao Feng. Paano nakahabol ang tatlong hari? Tiningnan niyang mabuti, nakita niya na nakatayo ang dilaw na nakadamit na nasa katanghaliang gulang na hari sa isang kakaibang nagninangas na karwahe na nagbigay ng malakas na pag-agos ng berdeng apoy, katulad ng berdeng sapatos sa mga paa ni Zhao Feng. Ang tatlong hari ay ibinubuhos ang kanilang true yuan dito, na nagbibigay ng bilis ng kalisya na higit sa normal na mga hari. Si Zhao Feng ay may kakaibang ekspresyon. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan na ang naglalagablab na kalisya at ang kanyang sapatos ay maaaring parehong mga bagay mula sa Heaven's Legacy race.